Alam nyo ba, yung mga kumakalat na mga Grace Piatos o kung ano-anong mga resibo, abay kahapon ko lang napag-alaman, puro gawa-gawa lang pala yung istoryang yan ng mismong mga tinamaan ng buenas ng mga congressman. Grabe, no? Tsaka ito nga, si Atty. Lopez, meron daw premyo Naku, na isang magkano kaya yan? milyon. Ah, isang... Parang ganun. Grabe naman, magpakantun ka naman. Oy, Franz, pakantun ka naman. Napabilib ho itong si Sir Jason sa dyan sa pagdalo nitong si Attorney Zulaika Lopez dyan sa Committee on Good Government and Public Accountability kahapon dyan sa House of Representatives, no? Nakita ho ng sambayan ng Pilipino na talagang paninira lamang ho dito kay Vice President Sara Duterte ang pakay ng hearing nila na yan. Pero bago ho natin umpisahan ang video na to ni Sir Jason sa, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Di na ho natin patatagalin to mga kababayan. Umpisahan na ho natin ang ating talakayan. Ibang klase talaga yung mga pagsagot nitong si Attorney Zulaika kahapon. Marami hong nabulaga. Actually, ang expect ho ng mga congressman na to, mapapahiya ho nila, kumbaga makukorner ho nila itong si Attorney Zulaika Zulweta at makukontempt nila sa kanyang pagkakamali. Kaso mga kababayan, mantakin nyo yung ginamit pang grounds para makontempt siya, dahil doon sa isinumite niyang sulat sa COA, hindi man ho doon sa mga naging sagot niya doon sa nangyaring pagdinig kahapon dyan sa House of Representatives. Shoutout muna dito kay Sir Jason sa Mega Mega Love. Shoutout, palakpakan ho natin. Isa na ho natin ito mga kababayan. Game, 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 game. Limiin po natin yung nangyari sa House of Representatives. I understand na kahapon nagkaroon po ng pagdinig dyan sa House of Representatives sa Committee on Good Governance yata yun, kung di ako nagkakamali. At palagi po natin naririnig yung katagang itong pagdinig na ito ay in aid of legislation o kaya isa pong sangkap sa pagpapanday ng mga mahalagang panukalang batas. Ang sentro ng diskusyon nila kahapon ay ito pa rin pondo o budget ng Office of the Vice President, sapagkat hindi na po pwede yun sa Department of Education dahil bumitiw na nga si Vice President Inday Sara Duterte dyan sa DepEd. Ang pumunta roon ay si Undersecretary Lopez. At malumanay ang kanyang pagsagot sa mga tanong. Maganda pakinggan, ano? Yung in aid of legislation. Unfortunately, wala akong makitang panukalang batas Naku. na nakahain dyan sa Kongreso na susog o magpapalit sa mga umiiral na batas, no? Especially with when it comes to budgeting. Kasi ang usapan pagkakagastusan dapat yung sistema ng paggamit ng pondo, no? At sa kasalukuyan kasi ang umiiral po na sistema sa Pilipinas ay yung lump sum budgeting. Sa mga tawid, bulto. Hindi po katulad sa ibang bansa na tinatawag nilang line item budgeting o nakalinya lahat bawat pagkakagastusan, no? Ngayon, dito po sa atin, tatlo ang branch of government, no? Yung judiciary, yung legislature, o legislative, pati na yung executive. Nagkataon po, yung Office of the Vice President ay sa executive branch. Ngayon, alam naman natin na pag pinakinggan mo ang tono ng pagtatanong ng ating mga mambabatas, ay walang nakatuon, no? Unfortunately, walang nakatuon doon sa pagpapanday ng batas, kundi isa ang malinaw sa simulat sa poll. I think ito'y pang-12 ng hearing kung di ako Correct. nagkakamali. Iisa lang ang ug sa Bisaya pa ang tumong, no? Ang objective. And that is in English to vilify, siraan
ang Sirahan. dangal at pangalan ng mga Duterte. In this particular case, sa Office of the Vice President, si Vice President Inday Sara Duterte. So, kaya nga, nagpunta na dyan, nung una pa, para magkaroon lang ng background, yung mga ngayon lamang siguro nakasubaybay sa isyong ito, nagpunta na, no? Pinaunlakan na ni VP. Atty. Duterte, ni Sara, itong imbitasyon ng committee headed by Manila 3rd District Congressman Joel Joel Chua. Chua. No? Umupo siya roon. She was ready. Ang sabi nga niya alam nyo, kayo ang may control sa pondo ng gobyerno. You have the power of the purse. Kasi marami na siyang narinig nga na kesyo bababa, binawasan ganito. Bilyon ang binawas. Hindi po ordinaryong daan libo o milyon, ano? Kundi bilyon, may gitsang bilyon ang binawas. Diyan po sa panukalang gastos. Ang nagpanukala po diyan, incidentally, ang nag-submit ng budget ay yung Office of the President sa pamamagitan ng Department of Budget and Management. Doon sa hindi nakakalam, 3 libro po yan, yung ganyang kakapal, isinasubmit po yan, kasama yung budget message ng Pangulo. Hindi po si Mrs. Carpio o si Inday Sara ang nagpanukala niyan, no? Kundi yung buong executive branch of government. Ngayon, pupunta ka dyan kung ikaw ay agency at ipagtatanggol mo, bakit mo kailangan yung budget na yan. So in this particular case, bago pa man nakapagpaliwanag yung Office of the Vice President, no, ay kinaltasan na po. No? Binawasan na nitong mga congressman yung panukalang pagkakagastusan ng Office of the Vice President. Kesyo, anong tawag nito, iba-ibang mga dahilan pero napakababaw, no? Ngayon nga, nung nagpapaliwanag itong si Atty. Lopez, sabi niya, alam nyo, yung mga kontrobersya, masarap man sagutin yan, pero meron pong kasalukuyang usapin. Dalawa yung usapin, no? Isa, dyan po sa mismong Commission on Audit, a constitutional body, no? At saka sa Supreme Court. Kasi naghabla ho sa Supreme Court, kung sino man yung naghabla, kung di ako nagkakamali, mga grupo ng Dilaw, ano ho. So, Ang mga kaliwa. kung may usapin, malinaw dyan na kung talagang may delikadesa ka at nakakaalam ka sa batas, ay hindi mo po yan panghihimasukan. Bagkus, hahayaan mo muna na matapos yung usapin na yan. Dahil sa totoo lang, ang COA, no, Commission on Audit, ang siya pong may kaisa-isang kapangyarihan. Sila lang ang may kapangyarihan na busisiin ang anumang pinagkastusan, no? O pag Si COA ho pala talaga dapat ang nagbubusisi sa mga pinagkagastusan. Pero dyan sa House of Representative, binabraso ho nila yung COA. Dapat yung COA, kung anong gustong mangyari ng mga congressman na to, yun ang sundin ng COA. Di ba ngayon pa lang ho talaga linalatag na nila, COA, yung magiging findings para dyan sa notice of disallowance na yan, ayusin nyo, ha? Kung sakaling mali yung mga magiging decision nyo dyan sa notice of disallowance na yan, itong si VP Sara, mayayari kayo sa amin. Kasi kumpleto na yung mga dokumento, ilinatag na namin sa pagdinig. Pagka hindi pa naging pabor para sa amin yung magiging desisyon nyo, ewan na lang namin. May kalalagyan kayo, COA, di ba? Ganon nung pinapalabas nila dyan sa mga hearing na yan. Kumbaga, ngayon pa lang, siniset na nila yung papatunguhan ng notice of disallowance. Ayan, ngayon pa lang, sinisindak na ho nila ang COA. Tuloy. kakagastusan ng isang opisina ng gobyerno. Kung tawagin po riyan ay pre-audit kung bago pagastusin at post-audit kung nagastos na ang pera. Ngayon, kapag ka sa tingin po ng mga auditor ay meron pong pagkukulang o pagkakamali o lihis, no, doon sa dapat pagkagastusan, padadalhin po yan ng notice of disallowance. Ang isang tanggapan. Hindi po yung tao tanggapan ang pinag-uusapan dito. Hindi si Sara, hindi si Atty. Lopez, bundi yung tanggapan. So, ipaliliwanag ngayon, bibigyan ng pagkakataon ng COA yung mga tanggapan, in this particular case, the OBP, Office of the Vice President, to explain, no?
bakit hindi pwedeng payagan yung ganong pagkakagastos. Yan po ang Estado. Ngayon, sasagot. Kung inyo pong magugunita sa mga nagdaang pulong naman ng Quadcom, no? Itong quadruple committees, no? 4 na committee ng Kongreso, ay pinagtatanong, no? ng mga congressman yung COA. Nung unang pulong, ay may usapin pa nga. Kaya nga yung Office of the Vice President, bantulod sila na sumagot diyan sa mga tanong, sapagkat nga ayaw nilang ma-subjudice, no? Unang-una, hindi pa sila tapos. Yung subjudice doon sa Supreme Court yun. Dito sa COA naman, hindi pa tapos yung kanilang submission. Dahil meron pong number of days na pwede kang magpaliwanag, no? Makapag-submit ng mga documents kung kinakailangan. Ganyan nung ang Estado. Nung ikalawang pulong na, bumalik, nung hindi ko alam kung si Mr. Acop o kung sino pa mang congressman na nagtanong, ang sabi nila ng COA, tapos na ho, wala kaming nakitang mali. Doon sa pinagkagastusan ng confidential and intelligence fund na galing po sa Office of the President. Hindi po ito galing sa Office of the Vice President. No? Tandaan natin, yan po ay perang binigay ng Office of the President. Oy, Office of the Vice President, marami kayong project. Ito, ayuda yan para makatulong sa inyong mga satellite office, etc. etc. Lamang, ay binigay po itong perang ito 19 days or 11 days bago matapos ang taon. Ngayon, sa ilalim po ng existing rules and regulation ng gobyerno, ng COA, kinakailangan po yan na magastos bago matapos ang taon. Kung hindi, ibabalik po yan sa National Treasury. At hindi ho magandang magandang record para sa mga ahensya ng pamahalaan na nagsosooli ng iginawad sa kanilang pondo, yung binigay sa kanila. Kasi ang dating hindi na utilize yung mga pondong ibinibigay sa kanila, ang mangyayari sa susunod na budget pagbibigay ng pondo, babawasan. Kasi yung huling pondong binigay namin sa inyo, hindi nyo naman na-utilize lahat. So, ba't kayo manghihingi ng sobra dun sa binigay namin dati? Yun ho, isa ho yun sa mga dahilan kung bakit talagang ginamit ng OVP ang pondo na yan para sa proteksyon ng ating mga estudyante para hindi na ma-recruit ng mga kaibigan nitong si Franz Castro. So, kung ikaw marunong ka sa gobyerno, no? Meron ka mga existing project, ang gagawin mo riyan. Buhusan mo na, para siyempre. hindi masayang yung pondo at hindi maibalik sa National Treasury at o kaya ay gamitin lang sa mga party-party. Ganun ang ginagawa ng ibang mga opisina yan. Ang gagawin mo riyan, kung meron ka mga existing project, ang tawag dyan, you will obligate the amounts, no? O yung pagkakagastusan. Halimbawa, meron kang babayaran sa satellite office, may babayaran kang safe house, may babayaran kang intelligence officer, etc. I-obligate mo yan corresponding to the amount, no? ng pagkakagastusan. In this particular case, na-obligate po, sa madaling salita, sa loob ng 11 araw. Ito yung kinu-question ng mga congressman. Grabe kayo, gumastos kayo ng 125 million in 11 days. Bullshit! You do not know what you're talking about, Mr. Congressman, Mrs. Congressman, kung ano man yung pangalan nyo, mga tarpulano kayo dyan. That is not how to run a government. Mag-mayor muna kayo, mag-gobernador o mag-presidente para maintindihan ninyo. Naging congressman lang ako, kala mo alam na nila lahat no? Alam na nila, kaya dito sa video na to talagang mababalagbag sila dito kay Sir Jason. Ako po, kaya ako naintindihan yan dahil 11 years ako nagtrabaho sa gobyerno. Yan ang sistema. Otherwise, kung meron kayo dapat pinagpapaliwanag dyan, hindi ang Office of the Vice President, kundi kung saan nanggaling yung pondo. Kasi ang obligasyon ng pondong yan, ang dapat nagli-liquidate at binubusisi ng Kongreso, ay ang Office of the President dahil doon nanggaling yung pondo. But be that as it may,
Ngayon, sinasagot ng OVP yan. Kaya, ito yung sinasabi ng yung sinasabi ni Ms. Lopez kahapon. Kaya ho namin pinipigilan yung COA na magbigay na o sumagot diyan sa Kongreso. Nagrekomenda kami sapagkat may usapin pang tumatakbo, no? Kasi ang hirap noon, may usapin kang inaasikaso tapos ang hilig-hilig kasi nitong Kongreso na sumausaw sa yan ang katotohanan dyan Lahat sinasawsawan because gusto nila ngang siraan. Ako, kwentas klaras ang kwento Walang sa Bisaya pa, wala cover-cover. Alata nang sa likod. Ha? Kung sa Kapampangan pa. Kailangan sabihin natin. Grabe, kahit anong lingwahe, kaya nitong si Sir Joy. Pag Bisaya, Kapampangan, Ilocano, lahat. Isa tao, ano ba talaga nangyayari? No? Ngayon, okay ang mga nagtatanong Hindi mo natin minamasama. Sapagkat sila nga, ito nga ang ito ang pinag-uusapan ito. Ha? Hindi po proposed 2025 budget, ha? Hindi. Ito ho ay 2023, 2022 budget na matagal nang tapos. Binabalik-balikan nila, ha? Kasi wala silang makita. Kasi ano ba sabi ni Mrs. Duterte, ni Miss Duterte, ni Sara? Kayo naman ang may hawak niyan. Kung sa tingin ninyo, hindi nyo kursunada ibigay sa Office of the Vice President, kayo ang bahala. Bahala na Kung kayo ano dyan, ibigay correct. ninyo, doon na lang ho kami mamamaluktot. No? Kung nangangahulugan niya na kinakailangan magtipid kami o magsara kami ng mga opisina, o kaya manawagan kami sa taong bayan o gusto nyo tumulong, katulad nangyari itong bagyo. Dahil wala silang pera, ang Tulong-tulong. mga private individuals ang bumuhos ng tulong. Kasi nakikita ng mga taong bayan, ng mga pilantropo, na matino yung gawa. No? Kaya, ang dami, no? Pati yung iba't ibang mga NGOs, kahit bumabagyo, nandyan, nakita naman natin. So, yan po ang sinabi ni Inday Sara, na sige, para wala na lang tayong maraming pag-uusapan. Nung pumunta siya ron, kayo na ho, no? Kung ano yung bigay ninyo, tatanggapin namin kasi wala naman siya magagawa. Kung iipitin ninyo, sino ba sila? Kasi unless of course, para maintindihan din ng ibang tao, tatlo ho ang proseso sa pag-allocate ng pera sa gobyerno. Number one, yun nga, magsasubmit ang Office of the President ng proposed budget. No? Sabi nga, 3 libro yan. Ganyan kakapal yung libro, tag-isang tangkal. Tapos ang liliit pa dahil siguro tinitipid nila sa imprenta, no? Pagkatapos po niyan, dadalhin yan sa mababang kapulungan o sa Kongreso. Doon ho magsisimula. Kasi pag money matters, sa ilalim po ng patakaran o sistema ng ating gobyerno, House of Representatives magmumula tapos lilimiin yan ng Senado, ng Upper House. Ngayon, ano bang rules? Ang rules dyan, pagtatalakayin yan, hindi pwedeng dagdagan, pwedeng bawasan. Yan ang yan ang rule. Ang nangyari po, ito na madaanan lang natin, sa nagdaang 2-3 pagkakataon na, and this is a violation of the system ng House of Representatives. Yung pera, di ba, ang hinihingi piso. Sasabihin ng House, bibigyan namin kayo ng 2.50. Yung 1.50 kami mamamahagi niyan. Iyo! Kaya yung mga ayu-ayuda doon nanggagaling Sila lang ang may karapatan gumastos, no? Which is wrong, anyway. Which is unconstitutional, by the way. So, yan ang sistema. Halimbawa, hiningi ng Office of the Vice President, let us say 2.3 billion. Tapos yan, hindi pwedeng dagdagan ng House of Representatives. Pwedeng bawasan. Kaya ang ginawa nila, binawasan nila, di ba? Pero yung kanilang budget sa House, dinagdagan nila. Nakakatuwa, di ba? O nakakainis. Nasa sa inyo yan. Ngayon, pagkatapos po yan, yun nga po, ang Kongreso, tapos ng mababang kapulungan, dito naman sa Senado. Sa Senado po, naobserbahan natin, mukhang maayos naman ang takbo, no?
may mga debate, Kahit may papaano. mga paliwanag. Bakit ganito? Bakit ganyan? Hanggang sa makabuo sila ng pasya. Pagka po may desisyon na ang mababang kapulungan at mataas na kapulungan, kung may pagkakaiba, no? Kung may pagkakaiba doon sa inaprubahang panukalang pambansang gastusin, magpupulong po yung dalawa. Ang tawag dyan bicameral conference para i-match. Iayos nila Pagtutugmain. hanggang magkasundo. Pagtutugmain. Ngayon, bukod dyan, sa pangalawang sistemang yan, kailangang i-review ng presidente. Pag nakita ng presidente may mali, meron po siyang kapangyarihan na i-veto whether in part or in whole. No, yung panukalang gastusin. Merong which is veto power. the General Appropriations Act. Pagkatapos po yan lalagdaan. Oo. Pagka nalagdaan na, saka pa lamang meron tayong pambansang gastusin. Anong mangyayari kapag hindi yan nakapasa, hindi nilagdaan? O hindi na ipasa bago matapos ang taon. No? Kasi ano na ba ngayon? November na. Wala pang malinaw kung kaya nga sinertify na urgent ni Mr. Marcos eh. Pag hindi po ang budget hindi na aprobahan sa takdang oras o takdang panahon, Magre-reenactment sila, budget reenactment. Di may pondo yung Office of the Vice President. Palakpakan, sana hindi malagdaan. yan po ay ang mga ngulugan yan, yung kung ano yung na-approve last year, yun lang ang gagawin. Yun ang gagawin din. Ang tawag po magkakaroon niyan, na rin. reenactment of the budget. No? Sana magkaganon na lang, di ba? Pero we're going too far, no? Dito tayo balik. Kaya ako nasabi kahapon na ano ba itong nangyayari sa ating bansa, no? For the simple reason na hindi lang nagustuhan yung sagot. Ipapa-contempt of court mo. Contempt of the Congress. Masyado nang inabuso yung contempt power na yan ng Congress. Hindi ko, actually, sa totoo lang, ito, pwera gaba ba, sa Bisaya pa. Hindi naman sa Kapampangan, eking magsistiko na eh. Hindi ko alam kung anong logic meron, no? Yung recommendation ni Aling Iska, no? Alis ka. Si Francesca, anong ba dito nung Ganda ng pangalan, no? party list ng teacher ng Castro. Communist Castro. Communist teacher, concerned teacher. Castro. Oh. Kung bakit niya nirekomenda for contempt at wala namang at wala man lang nag-oppose doon sa mga dapat ay matitino at may pinag-aralan ng mga congressman. Kasi ang naisip ko kahapon, biglang pumasok sa isip ko, siguro kaya pinapakontempt ito dahil mas maganda sa kanya yung abogada, no? Tsaka siya hindi naman abogada. No, biro. Na-insecure. Na-insecure. Naku, porket maganda itong si Mama Attorney Zulaika Lopez, itong si Franz Castro, nuknukan ng kapangitan, yun, pinakontempt. Kaya yung mga magaganda na kawani ng OBP, wag na ho kayong dumalo dyan. Baka ma-insecure sa inyo itong si Franz Castro. Lang yun. Para lang, hindi tayo masyadong seryoso sa ating usapin. Pero matay ko mang isipin, no? Ito, isang matinong abogada, pinapakontempt. Ang nagpapakontempt, isang dapat nasa bilangguan na. Bakit ko nasabi yan? Sapagkat si Franz Castro ay na-convict na po ng Regional Trial Court ng Tagum, no? City, dito sa Davao del Norte, ng pang-aabuso sa mga bata o child abuse. Naku po. Kaya nga, minsan magtataka ka eh. At saka hindi naman kaila sa marami na si Miss Castro or si Mrs. Castro, kung ano man yung status niya sa pagiging babae. Kasi hindi ko alam kung Mrs. ba ito, Miss o matandang dalagang pinapag-iwanan ng regla, no? Hindi ko alam. Regla po ba yan? Huwag na natin pag-usapan yan, Sir Jay, no? Huwag na tayo tumungo dun sa reglahan na yun. Pag-uugali pa lang, parang menopause na yan si Franz Castro. Malamang sa malamang, di na rin regla yan. Anong tawag nito? Siya pa nagkakakumit mga ano ito eh. Ayoko nga sabihin mga rebelde, pero ang malinaw, sila po ay mga kakampi because they have never
said anything against Sympathizer ho the sila, communist sympathizer. terrorist group, no, ng CPP, Communist Party of the Philippines, at New People's Army. Kaya ako na babanggit na ano bang nangyayari sa Pilipinas? Mga rebelde na ang tumutugis sa umuusig sa mga taga-gobyerno. Baka mamaya bukas makalawa, yung mga adik, yun ang manghuhuli ng mga pulis, no? Baliktad nangyayari sa mundo di ba? Irony. Ang malalakas ang loob na magdiin. At saka ito pa, ito bago ko makakalimutan. Nakita nyo ba yung video? Kahapon, pagkatapos maipakontent ni Franz Castro, si Attorney Lopez, yung Chief of Staff ng Office of the Vice President, ano siya, yung bang Kinikilig. parang happy siya, yay, nakapagpakontent ako. At nilapitan niya si Congressman Acob at si Paduano, di ba? Oo. Nakontent na Why? natin yan eh. Bakit siya happy? Kaya nga, dapat ang opening ko Hoy Franz, magpakanton ka naman. Kasi, anong tawag niya, nakabibingi yung usap-usapan dyan po sa Batasan Complex na kapag nakapagpakontempt ang isang congressman ng either katulad ng nangyari kina Loren Badoy, kina Eric Jeffrey, ka Eric, tsaka ito nga si Atty. Lopez, meron daw premyo Nako, na isang magkano kaya milyon. yan? Isang... Parang ganun. Grabe naman, magpakanton ka naman. Oy, Franz, pakanton ka naman. Meron palang pabuya yun no? Parang, Sa milyon. parang insentibo. Kung, Grabe ito, naman. ang masaklap niyan, pera natin yung pinag-uusapan, People's money ho ang ginagastos. Kaya ako'y busit na busit. Ngayon, dapat may hearing bukas na naman, yung quadruple. Kaya lang, naubusan na yata sila ng mga taong yaharap na magsisinungaling na postpone. Bakit? Bakit ko nabanggit yan? Tingnan nyo yan sino ba chairman yan? May senior chairman dyan yung Committee on Drugs, Dangerous Drugs, si Ace Barbers. Tapos, ang sa human rights, si Pastor Benny Abante, tapos si Dan Fernandez, sa ano bang committee si Dan Fernandez, tsaka si Paduan, ewan ko. Of course, yung sa kaso ni Ms. Lopez, bago natin iwanan, hindi na mapababayaan yan. I'm sure mga lawyers will be filing urgent motion sa either sa Supreme Court or sa Court of Dapat Appeals. Supreme Court. Para Hindi, kailangan na ho talagang makialam ng Supreme Court dito sa mga nangyayari na to dyan sa House of Representatives. At tingin natin kailangan na kasi nanghingi na ng paumanhin, lahat-lahat na, kulang na lang magmakaawa pero hindi ginawa nitong si Atty. Zulaika Zulveta pero hindi pa rin ho siya binigyan ng konsiderasyon. Imagine, nag-move na itong si Castro na makontempt itong si Atty. Lopez. Gusto bang magsalita nitong si Atty. Lopez kagad-kagad talagang dininig ho yung motion nitong si Franz Castro ni Joel Chua. Talagang minadali ho, talagang kagad meron merong second demotion kagad pa sa pagpapakontempt sa kanya. Talaga planado yan. Kumbaga, ang tinoka lang na trumabaho dito kay Lopez walang iba kundi itong si Franz Castro. Yan ho kasi si Paduano, masyado nang madaming galit sa kanya. Malamang kahit yan si Paduano, ayaw niya na mag-contempt. Kaya kagad, katulad ng ginawa po noong pinakulong ng walang katuturan sina Doc Lorraine Badoy at saka si Ka Eric noong hearing ng SMNI, at nung malaman ng mga congressman na matatalo na sila, biglaan lang pinakawalan, kunyari for humanitarian reason. Alam mo, kumita na yan ngayon, eto magandang malaman nyo to kayong mga nanonood. Ito si Franz Castro, itong nagpa-contempt kay Atty. Lopez. Matatapos na po yung panunungkulan niya bilang congresswoman, bilang representative.
bilang party list ng ACT, Alliance of Concerned Teachers, hindi po Alliance of Communist Teachers, ano. Pero bahala kayo kung iniisip nyo gano'n, no? So hindi na siya congressman. Pagdating ng June 30, civilian na yan. Civilian na yan, tinamaan ng Buenas na yan. Kaya, ewan ko, pero yung mga kapitbahay ko, naghahanda ng ng mga bulok na kamatis. Sabi nila, kapag hindi na yung congresswoman at nadaan-daan dito, talagang pagbabatuhin nila ng mga bulok na itlog at saka kamatis, no? Bahala sila. Ako, hindi na, no? Bahala na siya, no? It's between her and God kung naniniwala man siya sa Diyos. Kung hindi siya naniniwala sa Diyos, mas grabe, no? Ngayon, tumatakbo itong senador, na baka mamaya may boto ninyo. Nasa sa inyo. Kung gusto niyo ng ganitong klase kalakaran sa buhay natin sa Pilipinas, ako, I can only speak with caution, babala, pero ayaw kong pangunahan kayo. Kasi alam mo naman Pilipino, kapag ka mag-eleksyon, ang daming reklamo, ang daming keso ganito, kurap yung aming congressman, kurap yung aming gobernador, yung mayor, pero pagdating ng eleksyon, sila rin ang binoboto ninyo eh. Hindi mo naman kayo sirat kalahati din eh, di ba? Pasensya na, huwag kayong magagalit sa akin, pero ako'y prangka-prangka pag nagsalita eh. Kaya alam nyo naman yan, kahit na nung nagra-radyo pa ako telebisyon, diretso ako magsalita, no? Nasa atin ngayon. Pero hindi sapat yung hindi ka bumoto. Ang kailangan dyan, kung ayaw ninyo, kasi baka mamaya mayroong mga naliligaw eh. Dahil yung mga artista na dapat hindi binoboto, binaboboto pa dahil pinababayaan natin eh. We do not campaign enough to tell the public, huwag nyo iboto itong mga ito dahil wala itong gagawin, no? Magsasayang lang tayo. Alam nyo ba, marami pa rin hindi nakakaalam eh. Alam nyo ba na ang isang congressman, milyon ang kinikita niyan buwan-buwan? Ha? Grabe. Lalo na mga senador. Ang senador, maliit lang ang sweldo nila eh. Mga 300,000 buwan. Sa takbo ng gastusin ngayon, kamahal-mahal eh. Talagang sapat-sapat lang yan sa medyo marangyang buhay, ano? Pero ang mga allowance diyan, Diyos ko po, baka hindi nyo alam. Bawat isang congressman, milyon yung allowance. Ang senador, milyon ang allowance, no? Doon nila kinukuha yung mga pinambabayad ng condominium, pinambibili ng mga magagarang sasakyan, kinakain sa mga 5-star restaurant. Diyan nila sinacharge kunyari kasi wala akong sila mismo gumawa ng batas para ma-exempted sila sa audit ng COA. Kundi ba naman mga bastos at kalahati yan, kung meron pong bastos sa batas, wala nang hihigit pa sa mga senador at saka congressman. Dahil ang ginawa nila doon sa tinatawag na concurrent resolution number 10, by the way, ang principal author niyan, yung kaibigan ko si Ping Lacson. Nakita, sila, gumawa sila ng batas, concurrent resolution number 10, para ang gagawin lang, halimbawa, yung allowance nila, let's say, sa isang senador, 3 million ang isang buwan. Kung saan man nila ginastos yun, sa isang kaprasong papel, ganito lang, sa kaprasong papel, gagawa lang sila ng certification. Ginastos ko po ang 3 milyon sa buwang ito para sa mga kailangan ko sa Office of the Senate or Office of the Congressman. Ganun lang. Walang yung mga resibo, yung mga ganon. Wala. Pero tingnan mo sila kung magbusisi. Mga resibo. Kailangan kompleto na resibo. To the last centavo yung pagkagastos. Yung kanilang mga iniimbestiga. By the way, mabuti nandiyan tayo sa usapang resibo. Alam nyo ba, yung mga kumakalat na mga Grace Piatos o kung ano-anong mga resibo, abay kahapon ko lang napag-alaman, puro gawa-gawa lang pala yung storyang yan ng mismong mga tinamaan ng buenas ng mga congressman. Grabe, no? Talagang sabi na nga ba natin ramdam din ho natin na yung mga congressman din ang gumawa-gawa dyan sa mga ano na yan. Kaya yung COA, pagka tinatanong sila doon sa mga resibo na yun, ayaw din ho nilang sumagot. No? Kahiya-hiyaan po mga itong nakakadiri sila. Ng kaliwat kanan ng katotohanan di ba? Tapos, ititira nila, gagamitin nila yung mga mainstream media at saka yung mga
Ensaymada vloggers, yung mga adobo vloggers, yung mga trolls nila, para palaganapin itong istorya na, uy, yung resibo, Grace Piatos ang pangalan, etc. Naglagay pa sila ng mga kung anong chichirya, etc. Ganyan sila kawalang hiya. Para lang masiraan ang dangal ng ating vice presidente at yung dating presidente, they will do all evil works, no? Alam mo, kaya ano naku, napasarap ng kwentuhan natin. Alam niyo naman kung sino-sino, nakikita niyo naman pag nanood kayo ng mga live, no? Sila-sila lang din. Ito yung parang mga parang mga hatchet man, no? Kung sino man yung kumukumpas diyan sa Batasan Complex, alam niyo naman siguro kung sino yan, no? Pero kinakailangan mahinto na ho ito. This must stop. Kasi ang ginagawa ho nila, gawaing demonyo na eh. Hindi na gawaing tao, no? This must stop. Correct. Nakikita nyo naman. Sobra na talaga. Hindi naman pinapahintulutan ng Diyos lahat ng kasamaan eh. Kita nyo, yung Mark Taguba, yung hinarap nilang testigo na sinisiraan si Presidente Duterte, yung anak niya si Pulong, yung manugang niyang asawa ni Vice President na involved sa drug smuggling. Ayun, awa ng Diyos, dinisisyonan na ng Manila Trial Court, Regional Trial Court, Branch 46. Habang buhay na pagkabilanggo. Dahil sila pala, kasama yung inaanak sa kasal ni Risa Hontiveros, Senator Risa Hontiveros, yung Kenneth Dong, yung nagbigay sa kanya ng 3 or 5 million nung tumakbo siyang senador. Hinatulan na po. Sila yung mga nag-smuggle ng 6.4 billion worth of shabu. No? Grabe. Ngayon, hindi ko alam kung ito ang dahilan kung bakit pinopospone ni Ace Barbers yung hearing bukas. Baka wala na silang mahiharap na sinungaling o magsisinungaling, no? Can you imagine, ano itong kalokohan ito ng mga congressman, maghaharap ka ng mga testigo na puro demonyo, no? Puro mga ang kaluluwa kung ano lang ang sasabihin para lang makapandamay, no? Sa Bisaya pa, magtataka lang istorya para makapandamay ba? Pero, yun nga, ayun na. Teka, so asa na ba ako? Are we still on? I think we're still on. Ganito po, marami akong dapat pag-usapan eh. Kaya lang alam ko marami rin kayong ginagawa. So, siguro mamayang gabi na lang yung iba. Kasi, tingnan nyo ang daming pangyayari. Ngayon, nakapaligid tayo sa napakalawak na karagatan, napakadaming ilog, palaisdaan. Ano plano ng gobyerno? Anong gagawin nila? Mag-aangkat na naman daw ng 8,000 metric tons ng isda. Naku. No? Madami-dami pa ho nga tatalakayin itong si Sir Joy Zonsa. Yun na nga mga kababayan, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. I-follow nyo, i-subscribe nyo itong si Sir J. Zonsa sa FB, sa YT. Maraming salamat mga kababayan. Mahalin natin ng Pilipinas.